Ito nga pala ang buong pangyayari nung nag-mototrail kami ng 2 araw kasama ang Mototrail Adventure Club mula sa upland ng Catbalogan City papunta sa kabundukan ng San Lorenzo, Samar. Nagsimula kami sa may barangay San Vicente na sakop pa ng Catbalogan City. Nagbiyahe kami papunta sa barangay Kagutian na sakop pa rin ng Catbalogan. Pagdating namin sa barangay Kagutian, nagtampisaw muna kami sa kanilang ilog na kung saan dito rin naglalaba at naliligo ang mga taga-barangay. Ang kalsada naman mula sa may barangay San Vicente papunta ng barangay Kagutian ay passable na sa all types of vehicle. Pero may mga porsyon pa na hindi pa siminto na posibleng maging madulas kapag umuulan. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang concreting. Wala sana kaming balak pa na tumuloy sa ibang lugar pero nakita namin na medyo malapit lang ang barangay Bunglio kaya dumiretso na kami. Wala kaming idea na ganito pala kahirap ang kalsada na aming dadaanan. Isa pa sa mga bagay na nagpahirap sa amin dito ay hindi namin alam kung aling mga daan ang pwede naming tahakin dahil may mga junction na hindi namin alam kung saan papunta. May bahagi sa daan na imposibleng maakyat ng motorcycle at kalabaw. Tanging tao lamang nakakadaan kaya nagdesisyon kami na dito na kami dumaan sa burol. Hanggang sa napadpad kami sa isang farm na mayroong kubo at dito kami muna nagpahinga at nag-snack. Pagkatapos ng kaunting pahinga, nagpatuloy kami hanggang sa makarating kami sa may barangay Bunglio. Pero bago kami makarating sa kanilang barangay, marami kami yung nadaanan mga gandang lugar. At maraming bisis din ako natumba dahil sobrang pagod at gutom na rin. At lingid sa inyong kaalaman, ito pa lang ang pangalawang bisis kong pagsama sa isang enduro o pinakamahirap na pagmumotor sa mga trail dito sa Samar. May mga bahagi ng kalsada na nakakatakot para sa isang beginner katulad ko. Kaya minsan hindi na ako ang nagdadrive ng motor. Kaya saludo kami sa aming kasama na si Janjan at si GR. Mag-alas 12 na nang makarating kami dito sa may barangay Bunglio. Hindi ko alam kung gaano kalayo mula sa may barangay Kagutian pero umabot kami ng almost 3 hours. Mahirap dahil nakakapagod, nakakagutom at sobrang init ng panahon pero sulit at napakasarap. At gumawa kami ng isang history dahil kami ang pinakaunang riders na nakarating sa may barangay Bunglio. Mag-uol nga marasa. Very good. Mahirap. Marasa. Motro-tro. Tao tayo. Mga taga Bongleo, Barangay. Sakop nahan? Saan rin na hindi niya, no? Pabalito. Hay mga kamuna agi pag nakakuan, biyahe. Yan na diri pa makakakuan, no? Kamba. Nagpaluto kami ng pananghalian sa bahay nila Manaloring Gabani. At dito na rin kami na nanghalian sa kanilang bahay. Pero bago kami umalis sa barangay Bunglio, pinuntahan muna namin ang kanilang waterfalls na kung saan dito rin sila naliligo. Sumama sa amin ang maraming mga kabataan. Pero bago namin marating ang kanilang waterfalls, kailangan namin tawirin ng isang sapa. Medyo nakakatakot bumaba dito kaya hindi na rin ako nagmotor dito. As usual, si GR at si Janjan lang ang tawid ng aming sasakyan papunta sa kabila. At pagdating namin sa waterfalls, hindi ko akalain na ganito pala kaganda at napakalamig ng tubig. Hello, may bata oh. Hala, oh, Ramos! Wow! Pare ka naman, par! At ito rin ang tinatawag nilang Lulugayan Waterfalls, kaya hindi na rin namin pinalampas na magtampisaw dito. At pagkatapos dito, siguro mga alas 2 na ng hapon nang magdiretso na kami sa may barangay Kagulo-Ulo. Maganda rin ang mga tanawin dito pero parang dubli yata yung hirap ng daan na aming dinaanan dito. Itong kalsada na aming dinadaanan na aming ipinapakita sa inyo ay itong kalsada na ginagamit nila para mag-transport ng kanilang mga produkto papunta sa market sa pamamagitan lamang ng paglalakad o pagsasakay ng kalabaw. Masaya sa bukid dahil malayo sa stress. Napakaganda ng tanawin at saka napaka-presko ng hangin na inyong nalalanghap. Pero kung ganito yung mga kalsadang iyong dinadaanan papunta sa bayan, hindi ko lubos maisip kung gaano kahirap ang buhay dito par. Para sa mga nagtatanong kung bakit namin ginagawa ito, well, ito lang masasabi ko, nag-i-enjoy kami sa aming ginagawa. Nakaka-relieve ng stress, exercise na rin. At isa sa mga layunin ko rin dito ay maipakita yung mga daanan papunta sa mga bukid or sa mga malalayong lugar na tinatawag natin na farm to market road. At hindi natin maipagkakailahan ang mga ganitong lokasyon na agricultural land ay kinakailangan ng magandang kalsada para sa kanilang hanap buhay. Nagpatuloy kami sa aming pagbibiyahe.
Maraming daan namin na daanan na sobrang hirap. May mga portion na rin dito na hindi na rin ako sumasakay ng motorcycle. Yung mga kasama na rin namin ang nagdadala ng aming mga motorcycle. May mga nakasalubong din kami na papunta sa kanilang mga farm at may mga nagkukupra. Mga mag-aalas 5 na nang makarating kami sa may bandang Kagulo-Ulo. Dahil sa sobrang ingay ng aming mga sasakyan, malayo pa lang naririnig na pala kami ng mga taga-barangay Kagulo-Ulo. Nasa daan pa lang kami papunta sa kanilang barangay, hinalubong na kami ng mga tao. Nakakapagtaka daw dahil first time daw nilang nakita na may mga motorcycle na nakarating sa kanilang barangay. Hala. First time niyo kuya na may bisita din yung motor ano? Oo. Yan na pala kami nagsuga din eh. Ako sali di una last week nakadi kami Santa Margarita. Inta gusamon di kang gandarang ato Santa Margarita bukid kami agi. Yan na di nila try kami ting San Vicente nga di Kagutian. Oh, tulugan. Silangga. Oh. Ano, eskwela ka ba? Sa Our College? O Kakatbalugan? Nabati nga to? Ay, tama kay Tiyo. Naglugsong kami doon, makurid da. Grabe. Agyan kasi ito nga pupungli. Ko pamati ko karabaw na lagi na. Grabe. Ato na raigbaw. Soda kami barangay Rabon. Oh, masolda na. Sige, sige. Pati akong tail. Ikaw, pwede din i-review pero may mga manili. Ako pa yung view ni Rakan, barangay oh. Kagulo-ulo-ulo. Narating lang namin. Konsyel, ano na yung mga aran, Konsyel? Mark Limado. Mark Libado? Oo. Okay, barangay Limado. Di ba? Mereka mag-air sa pa. May kamo. Himay? Oo. Pagkabot tayo, Himay. Kasala pa sa rin. Kasala. Awi, may nalaga ta. Oo. Halip kasi masapa ka nila maglaro. Ay, magkarayo. Ay, may nawat ako sa biyahe. Halip ako magkarayo. Motor? Motor yung motor. Maglasik na yung kuhan. Kung lakat, 1 hour. Oh, ranila ito par. Smoker pa sila na kamo. Oo. Himay na lang, no? Napakaganda pala ng barangay na ito. Napapaligiran ng mga bulubundukin na nagsisilbi din kanilang taniman. Medyo mataas din yung aming binabaan dito papunta sa kalang barangay pero hindi na namin ito na video. Dito na kami sa barangay Kagulo-Ulo. Nakakita nyo, napansin nyo maraming tao. Nagtaka dahil first time daw na nakapasok yung mga motor dito. Yung mga motor. Grabe, ayos eh. Ayaw na. Fist bump ba? Fist bump. Fist bump. Overlooking nga na barangay. Yung view kanina dito. Plantation Han Mani. Kataan na ilang. Ulo-ulo. Ay, diker adi. Katulad sa barangay Bungliw na aming dinaanan, ito rin ang unang pagkakataon na napuntahan ng mga motorcycle ang kanilang lugar. Kaya another history na naman na aming ginawa sa loob ng isang araw. Mula dito, sinubukan naming diretsuhin sa may barangay Himay. At ito ang susunod na mga pangyayari. Par mga alas 6 na siguro ngayon. Ito yung araw oh. Alanganin na. Wala na talagang araw, nakalubog na. Nandito kami ngayon sa taas ng actually yun, barangay Kagulo-Ulo. Medyo naligaw kami. Tapos ito na pala yung daan papunta doon sa ano to, Himay. Sa Himay. Malapit na sana. Sabi nila mga 1 hour trek daw. Kung motor medyo mas mabilis. Kaya lang, alanganin kami tapos hindi namin kabisado yung terrain. Gusto na yung magwan? Proceed kita? Gusto namun ta dumiretso. Diretso na lang ta. Namunin kuan kasi iba an adi. Ikaw, par. Diretso. Diretso kita eh siyempre. Wala kita magkagisarit mauupay natin. Oo, ano? No. Pero pa Ano ba? pamalilot. Unahon natin naton safety. Safety. O, tama lot. Safety. Alanganin na lot kasi. Magipit-gipit ka dito, kita dito, wari ma-rescue aton. Mako ang pagitahan ko anahan sa Norway, di ba? Oo. Mabiyahe pa kita nga di. Ay, gabi na mo. Gabi na gud. Tsaka waray light ano sa? May daga dito. Oh, may light ngayon na diyo. Yala. Pero maluya. Di langit. Buwan.
Ano, balik na lang kita. Sige. Overnight kita ha, Kagulo-ulo. Ulo para for safety na. For Bago na safety. experience. Tadi kasi Unexpected. one day trail. Grabe. Makita ka ito niya ito. No. Tara par mo open view di paro. Talo. Dahil alanganin ng oras at hindi namin kabisado ang daan, nag-decide kami na mag-overnight na lang kami dito sa Barangay Kagulo-ulo. At dito kami nagpalipas ng gabi sa bahay ni Barangay Captain. Okay lang ko na daw. Okay lang magpaabot. Madami kami taga din ato estudyante, babakta sila himay. Tatapa to niya. Open nga di kayo may kuryente na ano. Ako solar? Free. Mapawalo di solar. Wi-Fi ka man yan. May wifi din eh. Ano to man? Pisupi hulog-hulog. Oo, ayos maka-update kita. Hindi na kita malamba. Alamba misis. Para na kami, balik kami diya Kagulo-ulo kay. Balik kami dito sa Kagulo-ulo. Dito na kami overnight. Ganda Kapitan Moristo Yamado. Para di kami nangakan kanda Kapitan Moristo. Salamat ka natong Kapitan na sa Kapitan. Ya picture kita niya, pa-picture kita kan Kapitan niya. Ang pansit oray na ras. Kanan pansit to. Tingnan pa ito akuan. Silangga. Oray gan man kun may tubig la kanina ubos ito. Oray gan man tubig kanina nagalang ako pagkaon. Mabay nga oray na kita magtabok ang salog nga halarom. May tulay. Halarom ang kilot. Alam mo suraw. Kada Kapitan luto ni re. Siguro mga kami na lang siguro gising ngayon. Pero yun inangak matamakan. Yung nagprosesyon ka ni... Tiro mo ganang pato tayo. Natamakan ko pero may nagprosesyon kasi ay ano man sala rin no. Ano? Dahil yung pianang day kay kontra po. Kami na lang yung gising dito guys sa may Kagulo-ulo. Hindi sila nagiinuman sila. Kasama ko. Pero ngayon naramdam ko na sobrang lamig niya dito pa. Oras ngayon 9:30. 9:30 kanina mga alas 9. Pas 8:30 siguro ko na. Tahimik ang lugar na ito. Kami na lang siguro gising dito. Kami kasi nagbantay ang korpyo. Kami maroon. Kasi kasama namin si Kuya Erwin. Isang tanod dito sa barangay Kagulo-ulo. Ang Japon. Dito kami apat oh. Tapos milik. Ano, good morning. Kapi na kapi. Good morning, good morning. Ito sigurado good morning ako makabot ng daan. Nakalumid pa ng daan. Nagbanig. Good morning, Kap. Ano ito ya? Tabako. Oo. Ano ba na mama no? Akuan sinasamar. Ito nagbabuma ka. Dakla ayon. Sinasamar bisan mga daraga na mama. Kapi na natin kay pasok. Pasok magkot. Ang panigabi na kami. Nakapamahaw na tadi na kami paningon. Mag-report daw ta kami na among kuan. Kasawa. Mga pera nakaligins ano? Leggings. Oh, leggings. Ligins ka, ligins. Leggings sa doble ba kuan? Sila mo sulutan. Doblehan mo pa. Kadatan. Baka ta nagbike. Gisi-gisi na. Ito nga extra niyan, so sorry tanggol niyan. Hindi remember. 7:23 AM. Kasuli umalis na si Kapitan, umalis na papunta sa kanilang farm. Early morning kanina mga 6:30 pa siguro ito no. Let's shout out kan Kapitan Modisto and the family. Kaya pala tinawag na Kagulo-ulo kasi yung lugar nila barangay napapalibutan ng river, tapos yung shape ng river ng lugar ay parang pugis ng ulo ng tao, kaya tinawag siyang Kagulo-ulo. Yun naman yung river guys. Ano, label siya ng river. Kanina kami. Ito yung bahay ni Kuya Erwin. Shout out tayo mo kuya. Shout out. Ano na balay niyo mo? Awan. Awadi. Osa. Adi niya kwarto.
Kwarto mo dari ko kusina. Adi na mga kabataan nagulat namon. Ay, adi ra naglalaba. Ayos. Pero mo relate ko gabi. Dalunod pa naman ito. Sus, waray nga makabiling higot. Konting ayos-ayos muna. May mga sira-sira konti. Naka-Jason yung clutch. All set, second day ng aming trail dito sa mula sa San Vicente papunta ng Himay, papunta ng San Lore. Sa Buenavista, San Lore. So, all check na. Gasolina ka pa? Wala dito. Siguro kung sa trek, maaabot ako ng mga more or less 1 hour. Kung sa motor, di ko lang alam kasi may mga unknown terrain doon na sabi nila medyo mahirap yung pataas. Let's find out. Tara kami. Salamat.